Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Po ang DZRH member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin 3 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang 13th IMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulyas at Yuel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Boom Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Magandang hapon Pilipinas. Inyo pong lingkod sa pagbabalita. Ito po si Yuel Reyes sa ulo ng ating mga balita. Bureau of Immigration hinalughog ang detention facility sa Taguig at Muntinlupa. Samut-saring kontrabando nasamsam. Boom Balita. Boom Balita. 4 na nawawalang tripulanteng Pinoy sa tumaob na cargo vessel patuloy na pinaghahanap. Boom Balita. Boom Balita. Pagtaas ng sahod at kita, pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ayon sa Octa Survey. Boom Balita. Boom Balita. Hanggang higit pisong taas presyo sa petrolyo asahan naman sa susunod na linggo. Boom Balita. Boom Balita. Pulis Marikina na nag-viral matapos mangharang ng truck ng bumbero, sinibak sa pwesto. Boom Balita. Boom Balita. At mag-asawang senior citizen patay. 6 iba pa sugatan sa sunog sa Barangay Tejeros, Makati City. Boom Balita. Boom Balita. Yan ho ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, 24 sa buwan ng Enero 2026. Live na napapakinggan mula ho dito sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Gayon din sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast sa DZRH TV at DZRH Online. Muli ho sa pangalan ng aking partner na si Kyle Bulyas, ito po si Yuel Reyes. Boom Balita. Boom Balita. Una sa ating mga balita, alas 5:06 nagkasa ng back-to-back raid ang Bureau of Immigration
sa mga detention facility nito sa Taguig at Muntinlupa City. Ito'y matapos ang pahayag ng Russian vlogger na si Vitaly Zodorovetsky na nagkaroon siya ng access sa cellphone habang nasa kustodiya ng immigration. Nakumpiska ang iba't ibang uri ng kontrabando gaya ng cellphones, electronic devices, unauthorized na pera, sigarilyo, e-cigarettes, patalim at mga gamit sa sugal. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Viado, hindi nila kukonsintihin ang katiwalian at kapabayaan sa hanay ng ahensya. Isinaalang-alang din ng BI ang pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa mga pasilidad at ang paggamit na lamang ng landline at video call booths. Boom Balita! Boom Balita! Samantala, negatibo sa Human Immunodeficiency Virus o HIV ang Russian vlogger na nag-viral matapos magbanta online na magkakalat siya ng naturang sakit dito sa Pilipinas. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Viado, matapos na arestuhin ay agad na ipinasuri ng Department of Health si Nikita Shekov. Isinailalim din sa iba pang pagsusuri ang dayuhan upang malaman kung may iba pa siyang sakit o iba siyang sakit, ngunit negatibo rin ang resulta. Sabi ni Viado, pinatunayan lamang ng test result ang hinala ng BI na rage bait lamang ang mga social media post ng dayuhan o sinadyang gawin para manakot at makakuha ng atensyon. Dahil dito, haharap ngayon si Shekov sa deportation charges bilang isang undesirable foreign national matapos umano magdulot ng takot at pangamba sa publiko ang kanyang mga pahayag. Boom Balita! Boom Balita! Alas 5:08, ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa 4 na nawawalang Filipino crew ng MV Devon Bay. Ayon sa PCG, nagsagawa kaninang umaga ng radio communications ang BRP Teresa Magbanwa sa mga dumaraang barko sa bahagi ng karagatan na may layong 141 nautical miles west-northwest ng Tambobong, Pangasinan. Ayon sa PCG, bahagi ito ng patuloy na operasyon upang humingi ng tulong at impormasyon mula sa mga barkong dumaraan sa lugar. Nagsagawa rin ng aerial search ang isang PCG Islander aircraft na layong makita ang mas malawak na bahagi ng karagatan at matukoy ang posibleng lokasyon ng mga nawawalang crew. Magugunitang iniulat ng Chinese Embassy sa Manila na 2 Pinoy seafarers ang nasawi matapos tumaob ang isang Singaporean flag cargo vessel malapit sa Scarborough Shoal. Boom Balita! Boom Balita! Nagpapatuloy naman ang search and rescue operations ng Naval Forces Eastern Mindanao para sa mga nawawalang pasahero at crew at lumubog na motorbangka na MBCA Amehara. Idineploy na rin ng NFEM ang Beechcraft King Air C-90 naval aircraft para sa air surveillance sa Philippine-Indonesia Maritime Border at BRP Tagbanwa sa Sarangani Strait. Bukod pa ho ito sa naiulat natin na nawawala naman sa Scarborough Shoal. Upang patuloy na hanapin ang mga nawawalang sakay ng lumubog na bangka mula kahapon, Enero 23. Tiniyak naman ng mga otoridad na magpapatuloy ang kanilang operasyon at pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno para mahanap na ang mga nawawalang crew at pasahero. Boom Balita! Boom Balita! Sa iba pang balita, pagpapataas ng sahod at kita ng mga manggagawa ang nangunguna ngayon sa mga top concern ng mga Pilipino. Base sa tugon ng masa survey ng Octa Research, 45% ng mga respondents ang nagsabing agarang dapat tugunan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang usapin sa sahod at sweldo. Sa iba't ibang rehiyon sa bansa, 47% ng mga respondents sa Balance Luzon at Visayas ang nagsabing pangunahing issue ang sahod. Sinundan ng Mindanao na may 42% at ng National Capital Region na may 41%. Ito ang pinakamataas na naitalang antas ng pag-aalala sa sahod mula pa noong March 2024. Bukod sa sahod, kabilang din sa mga itinuturing na agarang suliranin ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, sinundan ng akses sa abot-kayang pagkain gaya ng bigas, gulay at karne, paglaban sa katiwalian sa gobyerno at libreng dekalidad na edukasyon. Isinagawa ang survey mula December 3 hanggang 11, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face survey sa 1,200 adult Filipinos sa buong bansa. Boom Balita! Boom Balita!
Bad news naman ho sa mga motorista, asahan na ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, 20 sentimo hanggang 40 sentimo ang posibleng pagtaas sa gasolina, habang 1.20 hanggang 1.40 naman sa kada litro po ng diesel. Posible namang maglaro sa 60 sentimo, 60 centavos hanggang 80 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Sa Lunes, malalaman ang final oil price adjustment na karaniwan namang ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis tuwing araw ng Martes. Balita! Balita! Oras natin 5:12 ng hapon. Sa iba pang mga balita, tinanggal sa pwesto ang isang pulis Marikina matapos ang viral incident na pagharang nito sa isang truck ng bumbero. Sa opisyal na pahayag ni Police Colonel Jenny Tecson, ang officer in charge ng Marikina Police, pansamantalang inilipat ng pwesto ang sangkot na pulis at itinalaga sa Station Headquarters Support Unit. Base sa inisyal na investigasyon, nagkaroon ng kalituhan kung titigil o magpapatuloy ang truck, dahilan upang magpatuloy ang police vehicle. Kalaunan, bigla umanong bumusina ang truck habang malapit sa police vehicle na ikinagulat ng pulis at nauwi sa mainitang pagtatalo. Kinumpirma ng pulisya na nagkaroon na ng maayos na pagkakasundo ang pulis at ang may-ari ng fire volunteer vehicle. Samantala, pinagsusumite pa rin ang written explanation ng pulis upang matukoy kung may sapat na batayan para sa posibleng kaso, kahit pa may naabot ng amicable settlement o nagkasundo na ang parehong panig. Balita! Balita! Kaugnay niyan, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO ang umano'y pulis na sakay ng isang kotse na huminto sa harap ng isang fire truck upang harangan ito. Ito'y matapos mag-viral ang video online ng ginagawang pagharang ng umano'y pulis sa nasabing emergency vehicle. Dahil dito, inilagay muna sa alarm status ang Toyota Vios na minamaneho ng umano'y pulis at pinatawa ng 70 araw na suspensyon ang lisensya nito. Pinadalhan din ang sabina ang driver ng fire truck para humarap sa pagdinig ng Intelligence and Investigation Division ng LTO sa East Avenue, Quezon City, na itinakda naman sa Enero 29. Balita! Balita! Alas 5:13, patay ang mag-asawang senior citizen sa malaking sunog na sumiklab sa Makati City kaninang madaling araw. 6 na katao naman ang bahagya nasugatan nang sila'y lumikas mula sa kanilang nasusunog na bahay. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Tejeros bago mag-alas 2 ng madaling araw at agad itinaas sa ikatlong alarma dakong alas 2:35 ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, naapula ang sunog kaninang alas 6:40, 6:40 AM matapos sumigit kumulang 4 na oras. Nagpapatuloy ang investigasyon para matukoy ang tunay na sanhi ng sunog, habang nanawagan naman ng tulong ang mga opisyal ng barangay sa publiko para sa mga residenteng naapektuhan ng insidente ng sunog. Balita! Balita! Patay naman ang 64 anyos na lalaki matapos mahagip ng kasabay ng motorsiklo pasado alas 7 ng umaga sa Provincial Road sa Bonuan, Dagupan City. Ayon sa mga otoridad, agad na isugod sa pagamutan ng biktima pero agad ding binawian ng buhay. Sa ngayon, tinutukoy pa ang mga posibleng kasong iharap sa rider ng motorsiklo. Balita! Balita! Oras natin alas 5:15 na ho ng hapon. Babalikan natin ang iba pang malalaking balita at reports sa labas ng himpilan. Dito pa rin ho sa inyong DZRH Boom Balita. Sa pangalan pa rin ni Kyle Bullas, ito ho si Yuel Reyes. This time. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero.
Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga 13th PMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bunyas at Joel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga balita. Inyong nakakasama. Ito po si Joel Reyes. Dire-diretso ho tayo. Mariing kinondena ng Philippine Army ang pananambang ng mga teroristang Daula Islamia Maute Group sa mga sundalo sa Munay, Lanao del Norte. Kasabay nito tinawag ni Philippine Army Commander Lieutenant General Antonio Navarrete ang ambush na isang heinous at cowardly o karumadumal at isang kaduwagan. Nabatid na nasa community outreach mission ang mga sundalo sa barangay Lininding nang biglang pagbabarilin at 4 ang napatay habang isa naman ang sugatan. Inihayag ni General Navarrete na ipinagluluksa ng Philippine Army ang pangyayari at tiniyak ang todo-todong tulong sa mga naulilang pamilya.
Bunsod nito, agad na nagkasa ng manhunt operation ng Philippine Army kasama ang pulisya at LGUs para mapanagot ang mga miyembro ng teroristang grupo. Balita! Boom! Balita! Sa iba pang balita, nagsagawa ng aerial inspection ng Armed Forces of the Philippines sa Malampaya Deep Water Gas to Power Project. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang inspeksyon sa gitna ng kanyang pagbisita sa Joint Task Force Malampaya sa Palawan. Layunin ng aktibidad na suriin ang security posture at operational readiness sa pagbabantay sa Malampaya na isa sa mga pinakamahalagang energy infrastructure ng bansa. Sa isinagawang briefing, tinalakay ang mga hakbang sa seguridad, kabilang ang maritime at air patrol operations, gayon din ang interagency coordination upang matiyak ang tuloy-tuloy at ligtas na operasyon ng pasilidad. Binigyan din ni Brawner na patuloy nilang paigtingin ang presensya at monitoring operations sa mga estratehikong lugar bilang bahagi ng kanilang mandato na ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Boom! Balita! Boom! Balita! Samantala, labas tayo ng ating himpilan, 8.7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na recover sa mag-asawa sa Batad, Iloilo. Alamin natin ang detalye mula kay Jocelyn Make ng Aksyon Radyo Iloilo. Jocelyn. Umaabot sa 1 kilo ng suspected shabu na nagkakalaga ng 8.7 million pesos ang na-recover sa mag-asawa na itinuturing na budigero o tigatago ng illegal drugs sa barangay Binunan, Batad. Sa isinagawang drug bury-bust operation ng Batad Police, sinabi ni Police Captain John Predic Padilla na pinsan ng itinuturing na drug queen of the North na si alias Cheche, ang subject na si alias Nico na pumalit sa pag-supply ng illegal drugs sa Northern Iloilo. Kasama ni Nico sa transaksyon ng kanyang asawa ni si alias Shai. Napag-alaman ni Captain Padilla na ibibenta sana ng mag-asawa sa kanilang mga parokyano ang nakumpiskang illegal drugs kasabay ng Dinagyang Festival. Sa 3 buwang monitoring sa mag-asawa, nalaman rin na personal na kinukuha ni Nico ang illegal drugs sa kanyang boss na isang Chinese national sa Metro Manila at dinadala sa Iloilo sa pamamagitan ng Roro. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boom! Balita! Boom! Balita! Maraming salamat, Jocelyn. Samantala, nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa pekeng social media account gamit ang pangalan ni Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon sa PNP, hindi opisyal ang naturang account at hindi ito konektado sa hepe ng pambansang pulisya. Aniya, peke ang anumang mensahe, post o panawagan lalo na kung may hinihinging pera, personal na impormasyon o dokumento na nagmumula sa naturang account. Pinapayuhan ng PNP ang publiko na maging mapanuri at mapagbantay online. Git ng PNP, tanging mga verified pages at official press release lamang ang dapat pagkatiwalaan pagdating sa impormasyon mula sa kapulisan. Nagbabala rin ng PNP sa mga gumagawa o nagpapatakbo ng mga pekeng account na nagpapanggap bilang mga opisyal ng PNP na mananagot sa batas. Boom! Balita! Boom! Balita! Samantala, isa namang sospek na tumangay ng kotse, natunton at naaresto sa tulong ho ng GPS tracker sa Hermosa, Bataan. May kotse na naging bato pa. Alamin natin ang detalye mula kay RH37, Danny Kubilang. Danny. Arestado ng Balanga City Police Station ang isang 19 anyos na lalaki na naharap ito sa kaso paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Law matapos niyang iligal na tangayin ang isa sa sasakyan sa Ginpak Vista Mall, Barangay Kupang, Balanga City, Bataan. Ayon sa ulat, natukoy ang suspect na residente ng Barangay Mabuco Hermosa, Bataan sa tulong ito ng GPS tracker na nakakabit sa sasakyan ng biktima, isang Mitsubishi Mirage na kulay pilak. Naganap ang insidente bandang alas 3:02 na madaling araw nang aksidenteng mahulog ang susi ng sasakyan ng biktima sa isang common bathroom. Makalipas ang halos 1 oras na discovery niyang nawawala na rin ang kanyang sasakyan. Sa isinagawang hot pursuit operation, natuntun at naaresto ang suspect sa Barangay Mabuco Hermosa, Bataan at agad na na-recover ang sasakyan. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Balanga City Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Danny Kubilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boom! Balita! Boom! Balita!
Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala sa iba pa nating mga balita, nakadepende ang ating ekonomiya sa ating kalikasan. Ito naman ang naging pahayag ni dating DENR Secretary Antonia Yulo Loizaga sa panayam sa programang Special on Saturday sa DZRH kaugnay sa matinding epekto ng lumalalang climate change sa bansa. Ayon kay Loizaga, kung hindi aalagaan ang kalikasan na pinagmumulan ng food and water supply, ay lubhang maapektuhan din ang ating food system o food security. Ang importante is the economy depends on the environment. Kung hindi natin po alagaan ang kalikasan, and that means not just yung mga forest po natin, ang kadagatan po natin. Kasi ang dagat po ang pinanggalingan ng mga extreme na tropical cyclones na dumadaan po sa atin ngayon. Ang kainitan sa dagat ay ang source of energy for the extreme impacts that we are feeling in terms of tropical cyclones and heat. So, ang kadagatan po natin ay very important. So, dapat land, air, sea ang ating pag-alagaan. Samantala, dagdag naman ni Asian Network Coordinator Joanna Santa Isabel ng 350.org na isang climate group advocate na isa sa pinakamalaking problema kaugnay ng climate change ay ang korupsyon dahil hindi lubos na napopondohan at naipatutupad ng maayos ang mga proyekto ng pamahalaan para ibsan ang epekto ng climate change bunsod ng katiwalian. Kunwari, last year nagkaroon din ng isang pagsusuri na we lost 32 teaching days dahil sa extreme weather event. So if you look at quality education, literal na nawalan tayo ng pasok dahil sa bagyo, dahil sa init, at nakakaapekto yon mismo din sa quality ng education na nagkakaroon ng ating mga mag-aaral. At ang isa ko sigurong sasabihin no na one of the biggest environmental issues that we should also address is corruption. So corruption has become an environmental issue dahil imbes na mapunta ang pera ng taong bayan sa mga proyekto na magbebenepisyo ang taong bayan, napupunta pa ito sa bulsa no ng ibang mga kurakot na opisyal. So Boom Balita! Boom Balita! Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH Boom Balita! Boom Balita! Sa atin namang pagbabalik, may mga kausap po tayo hinggil sa balita natin kanina na top concern ng mga Pilipino ang pagtaas pa rin ng sahod. Kaya akalain ho ninyo, no, sa kabila ng maraming nagaganap sa atin na ukol ho sa korupsyon, sa flood control scandal, iba't iba pang infra projects ng gobyerno, may talagang ang pinaka nangunguna pa rin sa ating lahat sa mga Pilipino base ho sa survey na ito ay sikmura. Of course, sa sahod pinambibili ng ating tayong lahat, tayong mga uring manggagawa. Oras ho natin, 5:29 ng hapon. Ang oras na This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa patuloy na pagbabago at pagiging advance ng mundo, halos lahat na siguro ay mayroong access at mayroong mobile phones. Mapabata o matanda ay gumagamit na nito sa marami at iba't ibang dahilan at paraan. Ngunit alam nyo bang may pagkakataon na ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng phobia na marahil ang ilan ay hindi pa aware na mayroon sila nito. Ito ang tinatawag na nomophobia o no mobile phone phobia. Ito ay ang takot at anxiety ng isang tao kapag nahiwalay o nawala sa kaniyang tabi o paningin ang kaniyang mobile phone na nagdudulot ito ng panic o anxiety sa isang tao. Mayroon din silang labis na pag-check ng kanilang phones sa buong araw at madalas na mag-alala na mawala ng contact sa kanilang mga kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga sintomas nito ay ang pagbabago ng paghinga, panginginig, labis na pagpapawis, disorientation, agitation at irregular na pagtaas ng tibok ng puso. Ayon sa Medical News Today, hindi pa malinaw kung ito ba ay nagmula sa existing na anxiety disorder o mula ito at maihahalin tulad sa cellphone addiction. Ayon sa mga eksperto, bagamat wala pang kasalukuyang gamot para rito, ngunit may mga paraan pa ring inirerekomenda ang mga psychologist upang magamot ito tulad ng ibang phobias.
Maaaring sa pamamagitan ng behavioral therapies, paghahanap ng wastong support groups and systems, ilang gamot na mula sa doktor, at self-care strategies na makatutulong upang pakalmahin ang iyong isip at katawan. Payo rin ng mga eksperto na agad na kumonsulta at magpatingin sa doktor kung may sintomas ng maranasan ng nomophobia. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulyas at Joel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Napag-uusapan ho natin yung balita natin kanina ukol ho sa survey ng Okta Research kung saan 45% ng mga respondents, ang mga tinanong ho sa survey na ito ay 1,200 adult Filipinos, kung saan agarang dapat tugunan ng administrasyon ang usapin pa rin sa pagtaas ng sahod at sweldo. Na ngayong araw na ito ay makakasama natin at nasa linya na natin ang Executive Director ng National Wages and Productivity Commission o NWPC, si ED Ma'am Chris C. Ma'am Chris, magandang hapon po. Si Joel Reyes po ito. Live po tayo sa DZRH. Magandang hapon po, Ruel, at sa inyo pong mga taga-subaybay, magandang hapon din po. Opo ma'am, Joel po, una ho, ano ho ang reaction po natin? Tayo ho, tama po Ma'am Chris, nagtatakda ng nag-guide dito ho sa mga Regional Wages and Productivity Board ho natin sa usapin ng pagtatakda ng minimum wage na mga manggagawa ho natin sa iba't ibang rehiyon. Ano ho yung reaction ho natin dito ho sa survey ng Okta Research? Tama po kayo, ang function po ng ating mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay magtakda po ng minimum wage sa ating mga rehiyon. At in fact, sa kasalukuyan ho, 14 na rehiyon po yung nakapag-release na ng minimum wage adjustment nila for the 2025 to 2026 round. At ang natitira po for this remaining round ay yun pong ating sa Davao or Region 11 at saka doon po sa Region 5.
Pagdating naman po dun sa concern ninyo tungkol dun sa resulta ng Okta survey, ano po, Opo. yun po kasing pag-improve ng take-home pay ng ating mga manggagawa ay hindi po ito masusustained by wage adjustment alone. At its core po, yung hong mataas at sustainable wage requires higher productivity, particularly po sa mga industries where the Philippines has a competitive advantage. So, ang ibig sabihin po nito, kung mas productive yung mga enterprises natin, they can generate greater value, they can create real room for better wages, stronger benefits, and improved working conditions. So, yung minimum wage po natin, as it is right now, it remains a critical protective function of the state. And because it provides a wage floor for our vulnerable workers, and as I have said, our boards have continuously performed their functions. They have issued the necessary wage orders according to the timelines that they have identified to safeguard our workers' income. But again, it requires naman balancing with our enterprise ability to pay so that we can maintain their viability. Kasi po, yung demand naman po kasi sa labor ay it's a derived demand. So kung wala hong mga enterprises na magpapasweldo sa ating mga manggagawa, kahit gaano pa ho kataas yung ibigay nating sweldo ay kung wala namang enterprise na kukuha sa kanila, baliwala din po iyon. Kaya kailangang balansehin ho natin yung pagtatakda ng minimum wage sa productivity ng ating mga enterprises. Yun po ang role ng Department of Labor and Employment. And I think this actually aligns with the Philippine Development Plan and the Trabaho para sa Bayan Plan, which emphasize job quality, productivity growth, and the need for transformation, the structural transformation as our pathway to higher incomes. Buti ho nabanggit niyo yung pagbabalanse. Gaano ho kahirap ang pagbabalanse sa bahagi ho ng gobyerno at ng lalo na po ng private sector ho natin, kasi yun ang madalas na hindi na pag-uusapan. Opo. Meron po tayong 10 criteria na nakalagay sa batas na kailangan po na isaalang-alang ng ating mga regional boards sa pagtatakda po nila ng pagtaas ng aumento. At ito pong 10 criteria na to, we can group it into 3 major categories. The needs of workers and their families, the employer's capacity to pay, and the requirements of economic development. So mahirap hong balansehin lahat ito, kaya kailangan yung social dialogue, yung tripartism, working talaga dapat ito sa ating mga regions para magampanan po yung objective nung nakalagay sa batas natin na we should be able to provide minimum wage that would protect our vulnerable workers, but at the same time also preserve our enterprises in the regions. Opo, nabanggit niyo po kanina na 14 regions po na hindi pa rin nakakapagpasa ng pagtataas sa sahod. Tama po, yung Davao Region 11 at ang Bicol Region 5. Ano ho yung dahilan nito? I-correct ko lang po, 14 po yung nakapag-issue na. Nakapag-issue na, opo. Opo, 14. At 2 na lang po yung natira. Yung pong Region Davao at saka Region 5. Kasi yung sa yun sa ating Davao ay yung kanila wage order ay mag-start pa lang po yung kanilang wage determination process this January, at yun naman pong sa Region 5 ay sa February or sa March pa ho. Kaya within the timelines pa rin po sila.
kung maaalala nyo ho, last year nagkaroon ho tayo ng matinding bagyo at nagkaroon ng decision yung sa Bicol na i-defer muna yung kanilang wage determination process kasi nga ho apektado yung mga negosyante. Pero after 3 months nung nag-review sila ulit, nagbigay din po sila ng wage increase last year kaya medyo ho na-delay sila this year. Hindi naman delayed, kundi sinusunod pa rin po yung 60 days period prior to the anniversary of their wage orders. Kaya on track naman po lahat ng ating regional boards sa pag-monitor noong kanilahong wages in the regions o pag-monitor ng socio-economic conditions sa kanila pong mga regions. Sa mga hindi ho nakakaalam nung proseso ho natin sa pagtatakda ng panibagong minimum wage, gaano katagal ho yung dapat na sundan? Ibig sabihin ho ba within a year o at least 1 year ay nakapagtakda na po ulit ng panibagong minimum wage? Ganito po, sa loob po ng isang taon, hindi dapat abalahin yung minimum wage or we cannot disturb it for 1 year. Pero 60 days prior to the anniversary date, pwede na po silang simula ng kanilang wage determination process. Kung sa tingin ho nila ay kailangan ng pag-aralan uli yung kung kailangang itaas o hindi itaas ang kanilang sahod. Para ho pag dumating yung anniversary date, kung kailangan pong taasan yung sweldo, the moment na mag-expire po yung minimum wage, meron na hong panibagong wage order yung region. Pero kung sa tingin ho nila hindi kakayanin based on their analysis of the socio-economic condition, they will have to issue a resolution stating why they are not going to issue a wage order. Ganun po yung kanilang proseso. Opo, on last note na lang Ma'am Chris, ano hong mensahe natin sa atin hong mga manggagawa na medyo hindi naman malaki-laki kundi hindi naman majority pero marami sa ating mga manggagawa pa rin yun talaga sikmura pa rin talaga yung concern na pagtataas ng sahod. Ano ho ang maipapangako siguro natin sa ating lahat ng mga uring manggagawa ngayong 2026? Naiintindihan po natin yon that the Octa surveys really confirmed that wages is one of the top concerns of our Filipino workers. Sabi nyo nga kanina, kasi it's a gut issue. At ang Department of Labor and Employment naman po ay we respond to the concerns of our constituents by making sure that we are providing the necessary social protection for our workers. We coordinate with the other government agencies because improving the socio-economic condition of our economy requires a whole of government approach. So yung concern po natin for higher productivity in competitive industries, yung strong tripartism and collective bargaining, enterprise support, lalo na ho yung skills development para mas maging competitive yung mga workers natin. And also some measures by the other government agencies to manage the commodity prices kasi ito ho isa rin sa mga concern natin kaya nagka-clamor yung mga workers for higher wages kasi yung presyo ng mga commodities. So ginagawan po ng government ng paraan ito para mas maging stable yung prices ng ating mga commodities so that all these efforts from the government, the intention is to ensure that our wage growth is sustainable, inclusive, and economically sound. So yun lang po, Mr. Ruel at maraming salamat po. Maraming salamat Ma'am Chris, kahit Sabado napaunlakan nyo po kami. Happy weekend Ma'am! Ayan, naputol na tayo sa Viber. Si Miss Maria Criselda C., ang Executive Director ng National Wages and Productivity Commission, atin hong nakasama. Boom Balita! Boom Balita! 15 minuto bago ho mag-alas 6 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang 13th PMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulyas at Yuel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik,
at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating Mga Chapsuy na Balita. Mga Chapsuy na Balita. Para sa ating mga chapsuy na balita, unahin na ho natin sa balita sa ibayong dagat. May ipinatapon raw ho pabalik ng kanilang bansa ang aabot sa 73 South Koreans mula ho sa bansang Cambodia dahil sa umunoy pagkakasangkot sa online scams. Wala mong meron din sa mga OPA. Ito'y upang humarap sa investigasyon sa pang-i-scam sa mga kapwa Korean nationals ng aabot sa 48.6 billion won. Ayon sa South Korean government, sakay ng isang chartered plane, kinabibilangan ito ng 65 na kalalakihan at 8 mga babae. Nagpasalamat naman ang South Korean Foreign Ministry officials sa Cambodian government sa pagtulong sa kanila na tugisin ang mga kriminal na bumibiktima rin sa kanilang mga kababayan. Chapsuy na Balita. Chapsuy na Balita. Samantala sa ating balitang sports, umarangkada na ang unang araw ng Philippine Women's Open Qualifiers na ginaganap sa Rizal Memorial Tennis Center. Una nagpasiklab sa qualifying match sina Angeline Alcala at Steffi Aludo na kapwa mula sa Pilipinas, kung saan nagwagi si Aludo sa score na 6-0 at 6-1. Samantala sa qualifying match 2, nagharap naman si Pinay player Lorraine Halorina at Piangtarn Plipuech ng Thailand, kung saan nanalo ang Thai player sa score na 6-0 at 6-1. May binabanggit sa atin si Matchpoint Mili Borja na ito raw ang kauna-unahang Women's Tennis Association o WTA sanctioned tournament na ginaganap ho ngayon sa Pilipinas. Yan ho yung Philippine Women's Open, kung saan nandito rin si tennis star Alex Ayala. Ngayon ho, hanggang bukas ay qualifying rounds at ang pinaka main event daw po ay mula January 26 hanggang January 31 para sa official competition days ng singles at doubles main draw. Yun. Chapsuy na Balita. Chapsuy na Balita. Mantala sa atin namang showbiz news, spotted sa Puerto Princesa City sa Palawan ang British author ng kilalang-kilala nyo ito, Harry Potter book series na yung author ho ay si J.K. Rowling. Tila dream come true naman para sa isang young fan nang makita ng personal ang British author. Sa ibinahaging post online ni Angie Formaliza, nakapagpa-autograph ang kanyang anak na si Sky sa kanyang libro. Sa panayam ng Pep Entertainment, inilarawan ni Sky na magical experience ito at hindi makakalimutang tagpo. Samantala, wala nang iba pang detalye kung anong lugar sa Palawan ang pinuntahan ng British author at kung hanggang kailan ito sa Pilipinas. Chapsuy na Balita. Chapsuy na Balita. Para naman sa ating kakaibang balita, isa raw hong binansagang supercommuter. Ay, hindi ba pag mga commuter wala nang tatalo sa mga Pinoy? Dahil sa araw-araw na siksikang ginagawa ho natin sa mga bus at linya ng tren. Pero sa Malaysia daw ho, ay may isa pang supercommuter. Dahil bumabiyahe papasok at pauwi ng trabaho, dinaig tayo nito via airplane. Oho, via aeroplano. May alamin natin ang kakaibang balita report ni Miss Jackie Resio. Miss Jackie. Karamihan sa mga manggagawang Pilipino ay nagko-commute papasok at pauwi sa pamamagitan ng bus, jeep, tren o kaya naman ay nagmamaneho. Pero para sa isang supercommuter sa Malaysia, ang kanyang 5 times a week mode of transportation ay ang pagsakay ng eroplano. Si Rachel Kerr ay nakatira sa Penang, Malaysia, na higit sa 3 oras na biyahe by land patungo sa Kuala Lumpur kung saan siya nagtatrabaho. Ngayon gumigising ng 4 a.m. si Rachel para maghanda sa kanyang 30 to 40 minute flight papasok araw-araw. Noong 2020 ay nagawa na ni Rachel ng mga upahan sa Kuala Lumpur dahil sa kanyang trabaho at tuwing weekend lamang umuwi sa kanyang pamilya sa Penang.
Pero nang kanyang i-compute ang gastos ay mas nakatitipid pa niya siya sa araw-araw na flight kumpara sa pagstay mismo sa Kuala Lumpur at kadalas ay natatraffic pa siya papasok. Kaya rin naman pala mas pabor kay Rachel ang paglipad papasok dahil siya ay isang assistant manager para sa finance operation ng AirAsia kung saan mayroon siyang employee discount para sa mga flights. Gayunpaman, paglilinaw din niya na binabayaran niya mismo ang bawat flight na kanyang kinukuha papasok at pauwi. Mas napili ni Rachel ang ganitong setup dahil bukod sa matipid ito ay mas nakakasama niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang 2 minor de edad na anak na kailangan pa niya ng kanyang paggabay. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Jackie Resho. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Bago lang tayo magtapos, ay meron palang kabi-kabilang statement ngayon ng iba't ibang ahensya. Recently, naglabas pinakabago pero hihimayin pa ho natin ito ang Department of National Defense hinggil sa pahayag ng China Foreign Ministry at ng Chinese Embassy dito ho sa Manila. At ang pinakahuling may panawagan din ay si Senator Okix Kiko Pangilinan. Ang sinabi ho ni Senator Kiko Pangilinan ay hinihimok ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ho ni DFA Secretary Tess Lazaro na mag-file ng diplomatic protest at ipatawag ang Chinese ambassador ho dito sa Pilipinas. Kaugnay ho yan ng maging mga pahayag ng China envoy dito ho sa atin. Dapat harapin din at maging matapang sa mga pinagsasabi ho ng kanilang foreign ministry. Anyway, sihimayin pa ho natin ilan pa mga detalye ho nito at sa mga susunod pa nating balitaan at mga programa dito ho sa DZRH. Balikan natin ang ating headlines. Balita! Boom! Balita! Bureau of Immigration hinalughog ang detention facilities nito sa Taguig at Muntinlupa. Samot-saring kontrabando nasamsam. Balita! Boom! Balita! 4 na nawawalang tripulanting Pinoy sa tumaob ng cargo vessel sa Scarborough Shoal. Patuloy pang pinaghahanap. Balita! Boom! Balita! Pagtaas naman ng sahod at kita pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ayon sa Okta Research Survey. Balita! Boom! Balita! Hanggang higit pisong taas presyo sa petrolyo asahan naman sa susunod na linggo. Balita! Boom! Balita! Pulis Marikina na nag-viral matapos mangharang ng truck ng bumbero. Sinibak sa pwesto. Balita! Boom! Balita! At mag-asawang senior citizen patay, 6 iba pa sugatan sa sunog sa Barangay Tejeros, Makati City. Balita! Boom! Balita! Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa DZRH Bumbalita ngayong araw ho ng Sabado, Enero 24, 2026. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasalo sa ating balitaan ngayong hapon. Sa pangalan ho ng ating ding mga nakasama sa DZRH News Center, kay Jeric Barreto at sa atin hong DZRH TV Tech, inyo po lingkod sa pagbabalita sa ngalan ni Kyle Bulyas. Ito po si Yuel Reyes. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L. Oras natin, 1 minuto ho bago mag 6:00 ng gabi.